Gusto kong mag-quit mag-motovlog. Pero bago yon, motovlog muna tayo. Biyahe muna tayo. Pag-usapan natin kung bakit gusto ko nang mag-quit mag-motovlog. So alam ko, napapansin nyo na kung bakit napabayaan ko na yung taon kong pinaghirapan na YouTube channel. Taon din ang ginugol ko bago ko ma-reach yung 100k subscribers. Taon din yung ginugol ko para mailapat yung pangalang Breezy. Napansin nyo rin na linggo, buwan, minsan taon kung mag-upload ako ng video. Pero hindi ko na ikikwento sa inyo kung bakit napapabayaan ko yung YouTube channel ko. Pilit kong sinasabi sa inyo na babawi ako sa uploads. Pilit kong sinasabi na babawi ako sa inyo, na susunod-sunodin ko na yung upload, pero hindi ko magawa. Kung maaalala nyo, way back 2018, 2019, panay ako ng kwento kung ano ang nangyayari sa akin araw-araw, kung ano yung mga mangyayari, at kung ano pa yung mga magaganap. Yun yung nawala sa era ng Breezy ngayon. Hindi na ako makwento, tinatago ko na lahat, sinisikreto ko na lahat, hindi na ako nag-share sa mga kayupa ko, sa mga nakasubaybay at sa mga susubaybay pa. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit gusto ko na mag-quit sa pagmo-motovlog? Ang sarap sa tenga. Actually, bilang isa sa mga pioneers ng motovlogger dito sa Pilipinas, may mga ilang pointers ako para sa inyo na dapat nyong matutunan at huwag nyong gagayahin. Unang-una, commitment. Yan yung bagay na dapat hindi nyo makakalimutan pag nag full-time vlogger kayo. Actually ako, may trabaho ako dati. Yung earnings ko okay na hanggang sa tumanda na ako. Yung mga kasabayan ko nga sa trabaho nun, 60 years old na sila, nandun pa rin sila, ilang dekada na sila dun sa trabaho. Kumbaga, full comfort zone. Liligaya na ako doon, mabubuhay yung anak ko doon, mabubuhay yung pamilya ko pag nandun ako. Pero sinacrifice ko yun para sa ngalan ng motovlog. So balik tayo sa kwentong kaka-resign ko lang at nag full time motovlogger ako. Mahirap yung adaptation. Punta tayo sa transition ng employment, nag-resign at naging full time vlogger ako. Mahirap nung umpisa pero sumaya kasi nung nag full time motovlogger na ako, marami ng brands, marami na akong oras, nagbago ang takbo ng buhay ko. Nawala ako sa comfort zone at tinuruan ko sarili ko kung paano mabuhay nang hindi umaasa sa trabaho. Ang naging trabaho ko is makasurvive. Na pag tumigil ka sa pagko-content mo, hindi mawawala ang page mo o mawawala ang monetization. Sa mga nagbabalak mag full time vlogger dyan, isipin yung maigi kasi maraming isa-sacrifice at ang pinakamalaking isusugal mo dyan ay yung oras mo. So sa tagal ko na sa industriya, ang dami ko nang nakasalamuhang plastic, manggagamit, di ba? Totoo, yung solid, may na tayong nakasalamuhan na ganyan. At in time, matututunan yung makilatis yan. Matututunan yung makisama kahit na alam yung sinasakal na kayo. Pero as a full-time vlogger, mas malaki ang kita mo pag mas marami kang nilalaan na oras. Same na same din sa pag-empleyado. Pag bayad yung OT, mas marami kang OT, mas marami kang sinasayang na oras, mas mataas ang bayad sa'yo. So being a vlogger is not about financial sustainability. Being a vlogger is survival. Kasi bihira lang ang tumatagal ng taon, bihira lang ang nakakasurvive sa bashing, bihira lang yung nakakasurvive sa mga errors. So titigil muna tayo dito saglit at itutuloy ko yung kwento kung bakit gusto ko nang mag-quit sa pagmo-motovlog. Gusto kong mag-quit. Ngayon tatanong nyo kung bakit. Kasi gusto ko lang maging malaya. Pero hindi pwede yon. Kasi marami pa tayong bills, marami pa tayong bayarin. Pero in time siguro, pag okay ng lahat, pag nabayaran na natin yung mga dapat bayaran, pag nagawa na natin yung mga dapat natin gawin, doon na tayo may karapatang makalaya. Ngayon kung may tatanong nyo, bakit gusto ko umalis sa motovlogging industry? Kasi sa industriyang to, ang toxic. Hindi naman lahat, siguro depende sa community, pero still, there's still toxicity na nakaka-drain ng energy, nakaka-drain ng, alam nyo yun, nakaka-burnout. Hindi kasi maalis sa isip mo kung nagkukulang ka ba. Hindi maalis sa isip mo yung tipong
sapat na ba tong ginagawa ko? I know that there are friends na can support me, di ba? Pero support isn't enough to keep my fire burning. Lalim, no? Itong English na to, ito yung Breezy way back 2018, 2019. Alam niyo yun, yung what is up guys, Breezy here, and today I'm gonna be vlogging on the road. I just came out of work. So classic Breezy. Pero kahit na gusto natin mag-quit sa motovlog, hindi pwede. Hindi pa sa ngayon. Pero siguro, balang araw. At pag nawala na ako sa industriya ng motovlogging, pag nawala na ako sa vlogging, siguro may pagmamalaki ko sa inyo na, so sabi ko nga kanina, sa industriya ng vlogging is a survival. Survival of the fittest, pinakamatigas, pinakamakapal ang muka, pinakamatibay yung loob. At pag dumating yung araw na hindi na ako magbablog, focus na ako sa business, sa family, yun na, alam nyo na, bayad na si Breezy sa mga utang niya. Malaya na siya. At higit sa lahat, masaya na. So sa mga papasok sa mundo ng industriyang to, dapat matibay ang loob nyo. Pero yun nga, gusto ko mag-quit, pero hindi pa pwede. So nasabi ko na sa inyo yung mga dahilan kung bakit gusto ko mag-quit sa pagbablog. Pero sa ngayon, vlog muna tayo.